Na nga, pag-usapan na po natin itong gagawin na naman nilang bagong pautot na kung saan daw ay kakasuhan daw si Pangulong Duterte. Sorry ah. Simula pa lang pinaiinit na ulo ko eh. Hindi kasi nga daw dito sa nakaraang statement ni Pangulong Duterte dito sa may proclamation sa PDP, kakasuhan daw dahil sa sinabi niyang bomb threat at yung pagpatay sa mga senador. Bakit hindi magkasyo yung mga senador na papatayin? Alam naman natin, di ba? Naalala ninyo, doon sa kasong ginawa na naman nila kay VP Sara Duterte, yung kahit hindi threat, ginawa nilang grave threat ho itong kaso ni VP Sara Duterte. Di ba ho? Yan ang ginawa nila eh. Porket sinabi niyang kung sakali, kung papatayin nyo ko, meron na ako inutusan papatay sa inyo. Kahit alam naman po natin, legally, kahit nga po yung kakampi po nila, yung matanda. Sabi nga, hindi dapat kinasuhan daw. Pero syempre, alam mo naman, ang Malacanang, hindi naman yan na nasusunod. Alam naman po natin yan mga kababayan. Huwag na ho nating pagbalik-baliktarin ng istorya. Sa Pilipinas ngayon, ang presidente ay parang figure na lang. Parang nabubuhay na po tayo sa parliamentary government wherein figurehead na lang po ang pinuno at ang talagang nagdidesisyon ay ang prime minister. 'Di ba? Para sa mga ibang bansa, kung saan prime minister talaga namumuno, yung kanilang hari ay hindi naman talaga. More on figure na lang. Parang ganun po ang nangyayari sa Pilipinas. Kahit hindi pa po tayo parlamentarya, ang namumuno na po yung Speaker of the House. Kaya nga ho, kung mapapansin ninyo, ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOJ, NBI, DILG at kung ano-ano pang ng gobyerno ay ang kanilang sinusunod ay hindi na po si Marcos. Kahit nga po yung PNP chief lalong-lalo na yung PNP chief. Ang sinusunod na lang po niyan ay the Speaker of the House. Ganyan po ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Sabi nga ceremonial na lang daw po yung presidente natin ngayon. Ako, kakalungkot naman yan. Ay nako. Mantakin mo. Hindi, ito ako hindi po ako nag-Marcos ng 2022 election. Pero parang nilalapastangan nila ang bumoto kay Marcos, yung 31 million na sinasabi nila, yung bumoto na 31 million. Parang nilalapastangan nila yun. Bakit kanyo? Sino nagdidesisyon? Yung Speaker of the House. Sino po ba itong Speaker of the House? Ilan po ba bumoto dito? Malamang sa malamang, wala pang 1 milyon ng bumoto dyan Di ba? Ibig sabihin, it is not the will of the people of the Philippines. It's just the will of the, Tacloban. District lang, mantakin mo. District ka lang. Hindi naman sa nilalang natin itong mga pendehong to pero Hindi ibig sabihin na pendeho si speaker Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, etong mga to, hindi naman natin binoto yung mga congressman, tama mali, di ba? Ang mga binoto ba natin yung congressman, hindi siguro depende sa distrito lang, di ba? Kuwari, district na ganito, ito lang bumoto sa kanya. Hindi masasabing nationwide o hindi mo natin masasabing majority ng taong bayan pinili ang particular na district congressman, hindi di ba? So ganun din po, hindi ang bumoto kay Martin Romualdez ay ang majority ng mga Pilipino. Bakit siya po ang nagdidesisyon? Ganun na po ba ngayon? Eto na naman, etong mukhang may hakbang na naman gagawin. Kasi dahil nga sa sinabi ni Pangulong Duterte, syempre yung amuyong ni Romualdez, dumaldal na naman. Bakit ganun na mga amuyong ni Romualdez? Medyo parang
Hindi ako nagtatanong lang naman ako kasi may tandaan ninyo yung mga ibang Duterte supporter, merong isang nilait na congressman. Yung congressman na isa, 'di ba? Ano sinabi niya? I am a proud stroke survivor. Hindi na sinabi niya, 'di ba? Kaya ngayon, bago natin komentuhan yung congressman na tila gustong ipakulong si Duterte, tatanungin muna natin, are you a stroke survivor? Para baka kasi stroke survivor siya, wag na natin nung banatan kasi mamaya magpaawa na naman eh. Kasi may mga ganyan eh. Yung isang congressman, nung pinupuna siya sa ngiwi yung bunganga niya, biglang humirit na, hindi, I'm proud stroke survivor. Kaya bago pa po natin punahin yun, tanong na natin. Para at least kung siya ay stroke survivor, hindi na po natin siya tatanungin. Hindi na po natin siya babanatan tungkol dun sa kanyang ngiwing bibig. Di ba? Ako, nag-iigat lang naman ako. Ayoko baka sabihin nila, nanlalait tayo ng ngiwi. Di ba? Tanungin na kagad natin, stroke survivor ka ba? Para kung stroke survivor ka, hindi na namin papansinin yung pagkangiwi mo. Di ba? Para lang klaro. Panoorin natin yung news tungkol dito. Sineseryoso ng ilang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Nais nilang siyasatin ito ng NBI. At tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jan. Patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, alam nyo mga kababayan, may nadinig akong balita Kakasuhan daw si Pangulong Duterte dito. Ewan ko kung totohanin nila yun pero narinig ko lang po na balita ito sa isang, ayoko na lang sabihin. Pero grabe talaga sila manggipit. Pati yung birong ganyan, kakasuhan na nila. Bawal na po magbiro ngayon sa Pilipinas. Oo. Kasi nga, sinasabi nung ilang dyan, kasi bawal daw ang bomb joke. Kaya ganon. Sabi ko, alam naman po natin yan pero... Hindi, sana kung ito yung mga tulad ng paliparan, gano'n, talagang stricto doon. Pero, pati ba naman to para lang talaga, hindi kasi alam mo, sabi nila, alam naman po natin, pag si Pangulong Duterte ang pumunta sa mga rally, talagang grabe Dito sa rally na to, yung Club Pilipino, nandyan po tayo. Wala na hong maupuan. Talagang siksikan, loob at labas, siksikan. Grabe akala ko nung una, kasi siyempre nauna kami, maaga-aga kami dumating dyan. Ang akala ko, madaming tao sa loob lang. Nung lumabas na po ako, nung umalis na po ako, grabe, punong-puno hanggang labas. Akala ko revolusyon na ba? Biro lang. Hindi kasi ang dami talagang tao. Walang biro. Sobrang traffic na po doon sa lugar na sa Green Hills po yan Umaapaw na, abot na hanggang EDSA. Hindi sobrang dami talagang tao. Kaya, ayun yung yun yung pagkasabi sa akin. Ayaw kasi nilang ang pinipigilan nilang pumunta si Pangulong Duterte sa mga rally, so kakasuhan siya para matakot, para magpigil-pigil sa kanya sasabihin, para o di kaya mas maganda maaresto para mapigilan siya. Which is alam naman po natin, ito ay isang political move na naman sa mga tarantadong to. Political move na naman ito ng mga kalaban. Alam naman po natin yan. O, di ba? O, tuloy. Bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin nung isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanila wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang... Nahihirapan ako.
To be honest, nahirapan ako. Pero ayan na natin. Hayaan na natin tong komento ni Marcos tungkol kay Pangulong Duterte. Anyway, wala naman siguro nakaintindi ng mga tao nandyan eh. Hayaan na natin. Wala tayong magagawa. At saka wala namang epekto yan. Hindi naman narinig ng tao. Hindi naman naintindihan ng mga tao na nagsasalita si Marcos eh. Ayan yun na. Ayan na natin yan. Solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ng kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Ito, tatanong natin siya. Para muna siguraduhin muna natin na hindi siya stroke survivor kasi baka mamaya punahin na natin yung ngiwi niyang bibig. Sabihin na naman nila, huwag yung pinupuna yan. Ano yan? Ibig ko sabihin, baka sabihin niya, stroke survivor. Tanungin muna natin siya. Sir, stroke survivor po ba kayo? At kaya po kayo ngiwi? Ako nagtatanong lamang po ako. Seryosong tanong lang po yan. Baka mamaya, mahirap na ho, baka sabihin ninyo di ba ho, tinatanong ko lamang po yan. Baka naman masagot nyo ako kung kayo stroke survivor o hindi. Para hindi ko na po punahin kung sakasakali. Di ba po? Okay, so pakisagot lamang po. Anyway, ayun to. Tuloy natin. Sa mga ginagawang pagbabanta, sinis na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Ayun, Ayan. So, ang balita nga po natin mga kababayan ay kakasuhan daw po si Pangulong Duterte. Dahil sa ganitong statement niya. So, eto muna. Pakinggan po muna natin yung buong statement niya para maintindihan natin kung gaano po ba sila katarantado. Kung gaano po sila katarantado na alam na joke, sasakyan pa talaga nila. Diba? Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Di ba? Ayan, sa tingin niyo, seryoso? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Sinong tao ang magsasabi, ay seryoso siguro si Pangulong Duterte? Siguro kahit tanga o sinto-sinto, alam na hindi seryoso Alam na nagjo-joke di ba? Alam mo kung sino lang makakaisip na hindi seryoso si Pangulong Duterte? Yung mga katulad ng mga vloggers ng Marcos, mga puro bobo. Yung mga vlogger nilang tatanga-tanga. Lalong-lalo na yung, ewan ko. Pag tiningnan mo yung mga itsura ng mga vlogger na mga tanso, para talagang hindi gagawa ng masama, ng mabuti Para hindi gagawa ng mabuti, para talagang